1 Thessalonians chapter 2 verse 13, and we also thank God constantly for this, that when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but as what it really is, the word of God, which is at work in you, believers. Magandang araw, ang tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang self-attesting, at ang ulo pang katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God wants us to be fully convinced of His Word. Sa ating passage po, pinapaalala po sa atin ni Apostle Paul na yung mga taga-Thessalonica, tinanggap nila yung salita hindi bilang ordinaryong salita ng tao, kundi bilang salita mismo ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, gusto po ni Lord na kapag naririnig o binabasa natin yung kanyang salita, hindi tayo nagdududa o nag-iisip na baka opinion lang ito ng isang tao. Dapat po buo yung paniniwala natin na ito po ay tunay na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kapag fully convinced po tayo, mas lumalalim po yung faith natin at hindi basta-basta natitinag yung mga problema rather yung ating opinion about hindi basta-basta natitipag ng opinion rather ng mga problema na dumadaan sa atin o ng mga maring aral yung ating faith, lalo na kapag galing mismo o may faith tayo sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kasi kapag fully convinced na tayo na totoo at credible ang salita ng ating Panginoon Diyos, ay hindi na ito basta-basta masisway ng mga problema, ng mga opinion na sobrang daming opinion na nagkalat, naging heresy ng mga paniniwala and mga maling opinion na itinatanim sa utak ng ibang tao na pwedeng makapagligaw sa atin. So yun, ulit kapag fully convinced na tayo at yung faith natin ay buong-buo na sa salita ng ating Panginoon Diyos, hindi na tayo madadala ng mga yun. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God has not left us in confusion or limbo. Kapag mapapansin po natin o kung mapapansin po natin, sabi po sa verse na you accepted it as what it really is, the Word of God. Yung ibig sabihin po nito ay hindi po tayo iniwan ng ating Panginoon Diyos na parang naglalakad lang sa dilim o walang direksyon. Hindi niyan tayo iniwan after He created us na parang, tapos ko na kayo ilalang, tapos ko na kayo likhain. Kayo na bahala sa sarili niyo. Hindi po ganun. Yung kanyang salita po yung nagsisilbing ilaw o guide sa atin para hindi po tayo maligaw. Kung wala po yung salita niya, malilito po tayo sa mga desisyon na gagawin natin, malilito tayo sa ating mga buhay o sa sa lalakaran natin sa ating mga buhay at sa mga pananampalataya natin. Kasi sa sobrang dami, if not thousands na mga pananampalatayang pwedeng makapagligaw sa atin, ay pwede tayong malito. Kaya kung wala po yung salita niya, yung lakad po natin ay maaring imbis na pa-straight ay magkaroon ng mga branches na pwedeng makapagligaw sa atin o makalayo sa atin sa Kanya. Kaya dahil binigay po ng ating Panginoon Diyos yung Kanyang word, malinaw po na alam na natin yung katotohanan tungkol sa Kanya, sa salvation, sa plano niya para sa atin, sa promise niya para sa atin. Hindi po tayo iniwan ng ating Panginoon Diyos sa limbo o sa uncertainty. May malinaw po tayong foundation na nagmumula po mismo sa kanyang salita. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God give us assurance and confidence. Kapag po tinanggap na natin yung salita ng ating Panginoon Diyos bilang totoo at buhay, nagkakaroon po tayo ng assurance na siya po ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya nga sabi sa verse, which is at work in you, believers. Yung word po ng ating Panginoong Diyos ay hindi lang basta-basta naririnig. Gumagawa po ito sa ating mga buhay o gumagalaw o nag-work po ito sa ating mga buhay, sa ating pananampalataya at sa paglalakad natin kasama ang ating Panginoong Diyos. Kaya dahil po dito, nagkakaroon po tayo ng confidence na kahit mahirap yung sitwasyon, alam natin na ang ating Panginoong Diyos ay kumikilos. Meron tayong assurance, kaya napapanatili tayong at ease dahil alam natin na sa pagtahak natin sa pang-araw-araw nating mga buhay ay kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Hindi niya tayo iiwan at hindi tayo nag-iisa sa ating pananampalataya. So we can assure that
yung ating pananampalataya o yung ating sakripisyo sa pagbibigay natin ng 100% faith in our God ay hindi masasayang. Meron po tayong assurance ng ating Panginoon Diyos ay nangako na siya rin tutuparin niya. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.